Hi everyone, welcome back sa akin channel, GTR Math Tutorial, and Facebook, RJ Enseñado. So for today's video, ang i-discuss natin ay another topic in the mathematics in the modern world. Ayan, pang first year college. So Polya's 4-step problem solving strategy. Okay, so sino ba muna si Polya? Konting background kung sino si Polya. So George Polya, 1887 to 1985, was a brilliant Hungarian mathematician, physicist, and educator who is widely regarded as the father of modern problem solving. While he made significant high-level contributions to complex fields like combinatorics, number theory, and probability, he is world famous for his work in heuristics. So ito yung study of the methods and rules of discovery and invention. So he fundamentally changed how mathematics is taught by focusing on how to think rather than just what to memorize. Okay, so ito si George Polya. Ayan, so ito yung kanyang 4-step rule. Ayan, so Polya's 4-step problem solving strategy. So first step, number 1, understand the problem. So number 2, devise a plan. Number 3, carry out the plan. And number 4, look back. So ibig sabihin ng look back, review and reflect. Okay, so sa understand the problem, kailangan alam natin itong mga questions na ito. So understand the problem. Can you restate the problem in your own words? Okay, so kailangan masagutan natin yung mga problems na nandito. Kaya ba nating restate ang problem in our own words? Can you determine what is known about these types of problems? The next, is there missing information that if known would allow you to solve the problem? Is there extraneous information that is not needed to solve the problem? And what is the goal? So sa part na ito, kailangan maintindihan natin mabuti yung problem, lahat ng mga given, kung ano ba yung hinahanap dun sa problem. Okay, so i-analyze natin mabuti yung ating problem. So next step, devise a plan. So sa devise a plan, marami tayong mga strategies na or methods na pwedeng gamitin. So isa-isahin natin. Number 1, make a list of the known information. Okay, so yung mga given, no? List of the known information. Make a list of information that is needed. So alin lang yung mga kailangan dun sa given natin. Draw a diagram. Ito yung napaka-importante. Draw a diagram. Parang sa lahat ng mga problem solving, malaking tulong ito. Draw a diagram. Make an organized list that shows all the possibilities. Ayan, lista lang natin lahat. Lahat ng mga kailangan natin dyan. Make a table or a chart. Ayan, sa problem solving, importante din yan. Table or chart. Work backwards. So minsan may time na, ito yung pinakamadali. Work backwards. Kaysa mag-algebra tayo. Try to solve similar but simpler problem. So pag medyo komplikado, try muna natin na maunti lang. Similar but simpler problem. So pag marami yung sa problem, try muna natin maliit lang. Look for a pattern. Ayan, importante rin. Look for a pattern. And then, ito applicable sa lahat ito. Write an equation. If necessary, define what each variable represent. Pero may time na mahaba yung algebra way. Ito na ngayon, write an equation. Minsan makakatulong itong mga nauna nating mga method. Yung look for a pattern, work backwards, table, diagram. Ayan, so makakatulong yan. Hindi laging algebra way agad yung gagamitin natin. And then perform an experiment. And then last, guess at a solution and then check your results. So ito naman yung trial and error. Magandang gamitin itong trial and error kapag may choices yung sa problem. Okay? And then next, we have carry out the plan. So work carefully. Keep an accurate and neat record of all your attempts. Realize that some of your initial plans will not work and that you may have to devise another plan or modify your existing plan. Okay, so minsan kung ano yung pinili natin, halimbawa nag-trial and error tayo tapos mahirap pala, pwedeng gamit tayo ng iba pang technique. Okay? So yan. And then last, look backwards or review and reflect. Ensure that the solution is consistent with the facts of the problem. So for checking na lang ito, no?
interpret the solution in the context of the problem, and then ask yourself whether there are generalizations of the solution that could apply to other problems. So dito sa part na ito, parang ano na lang to, pag may solution na tayo, double checking na lang kung tama ba yung ating ginawang solution. Okay? So example, number 1. There are 10 people at a business networking event. If every person shakes hands with every other person exactly once, how many handshakes happen in total? Pag alam niyo yung formula dito, napakadali lang nito. Pero just in case na hindi pa nga natin alam, first time nating ma-encounter yung ganitong problem, paano natin isosolve ito? Ang tinatanong, how many handshakes happen in total? So understand muna natin mabuti yung problem. Ayan. First step, no? Ayan, so how many handshakes? So yun yung mga kailangan natin. How many handshakes happen in total? Meron daw 10 people at a business networking event. If every person, ito yung importante dito, shakes hands with every other person exactly once. Ito yung importante dyan, exactly once. So bibilangin lang natin, isang beses lang silang nagkamay sa isa't isa. So how many handshakes happen in total? Okay, so ayan, naiintindihan na natin ang problem. May 10 people, mag-shake hands sila exactly once. Ilan yung nangyari na handshakes in total? So mag-devise a plan tayo. Anong plan ang pwede natin gamitin dito? Pwede tayong mag-draw a diagram, no? Pwede rin. Make a table or a chart. Try to solve similar but... pwede ito, try to solve a similar but simpler problem. Imbis na 10, pwede natin gawin 2 lang, 3, 4, hanggang makarating tayo sa 10 and makakuha tayo ng formula. Look for a pattern. So makakakuha tayo ng pattern doon. Kung alam niyo yung equation dito, pwedeng write an equation kung alam na natin yung formula. May direct formula kasi dito, pero kung first time yung ma-encounter, hindi nyo pa agad maiisip yon. So ngayon, balikan na natin yung problem natin. Imbis na 10 people, gawin natin 2 people lang. Kung 2 people, ilan yung number of handshakes? So si 2 people, gawin natin si letter A at si letter B. So number of handshakes ng 2 people, edi isa lang. Isa lang, no? Ayan. So kapag 3 people naman, ilan naman yung magiging handshakes nila? Kasi sabi exactly once, no? So kung 3 people, meron tayong A, B, and C. Pag nilista natin ito, si A, makikipag-shake hands siya kay B. So AB. Dito AB lang yon, ano? Tapos si A, makikipag-handshake siya kay C. E di meron tayong AC. Tapos si B, makikipag-handshake din siya kay C. So meron tayong BC. So ang total natin ay naging 3. Hindi na natin isusulat yung BA, no? BA kasi bawal maulit. Yung BA at CA, bali, isa lang ang count nun. Si AB at si BA, isa lang ang count niyan. Kasi ang sabi, exactly once. Okay? So ito yung solution natin kapag nagsimula tayo sa 2 people, 3 people, and then pag 4 people na. So tingnan natin kung makakakuha tayo ng pattern. Pag 4 people, so meron tayong A, B, C, D. Si A muna, i-partner natin, mag-shake hand si A kay B, kay C, tsaka kay D. O di meron tayong AB, AD, or AC muna, AC, and AD. And then si B naman, i-prepare natin si B. Si B makikipag-handshake siya kay A, kay C, tsaka kay D. Pero si BA, hindi na natin bibilangin kasi ito na siya si A. Yun na yung AB. So, ang mangyayari dito, BC na lang and BD. Okay? So, BC and BD na lang. And then, si C naman, hindi na natin isusulat si CA at si CB kasi same na yon kay AC tsaka kay BC. So, ang malilista natin kay C ay si CD na lang. Tapos si D, nakalista na lahat si D. Ito na yung D, D, D. So, okay na yan. So, ang total natin dito, ang magiging sagot natin ay 3 plus 2 plus 1. 3 plus 2 plus 1. Ang magiging total natin ay 6. Okay? So, tingnan natin kung may pattern na kayong nakahanap dito. Tingnan natin kung 5 people. Ayan, para makarating tayo hanggang sa 10 people. Kapag 5 people, A, B, C, D, E. So si A muna, ipapartner natin si A, makikipag-shake hand siya sa lahat. Eh di meron tayong AB, AC, AD, and AE. Tapos si letter B, makikipag-handshake din siya sa lahat. Pero hindi na natin bibilangin si BA kasi nabilang na natin yung handshake nila as AB. Isa lang kasi exactly once dapat. So ang malilista natin kay B ay BC, BD, and BE. Okay? And next si letter C naman, i-prepare na lang natin si letter C kay D tsaka kay E. So we have CD and CE.
And then next, si letter D, kay E na lang siya mape-pair DE. Si letter E, hindi na natin siya ipe-pair kay A, B, C, D kasi ito na yon, ito na lahat yung may letter E. Nakipag-handshakes na si letter E kay A, B, C, D. Kaya ang magiging solution natin dito ay 4. 4 yung kay A, kay B ay 3, kay C ay 2, kay D ay 1. So ibig sabihin, kapag 5 people, 4 plus 3 plus 2 plus 1, the answer will be equal to 10. So ngayon, may nakita na ba tayong pattern? Gamit etong pattern natin, kung mapapansin nyo, etong 3 people, ano to, 2 plus 1 kasi si A nakipag-handshake siya kay ABAC tapos si BIBC. So ito ay 2 plus 1 equals 3. So ngayon, nakita nyo na ba ang pattern? Nagsimula tayo sa smaller group hanggang makarating tayo sa 10 people. Ang naging pattern natin, tingnan nyo, ina-add lang natin. 3 people, 2 plus 1. 4 people, nagsimula tayo sa 3 plus 2 plus 1. 5 people, nagsimula tayo sa 4. Minus 1 lang lagi, no? 5 people, 4 plus 3 plus 2 plus 1. So using that pattern, ibig sabihin, kapag 10 people pala, pag 10 people, ang magiging sagot natin sa 10 people using the pattern ay 9 plus 8 plus 7 plus 6 plus 5 plus 4 plus 3 plus 2 plus 1. Yan yung magiging sagot natin. And pag nagsagot tayo ng ganito, pinagpe-pair lang natin yan. 9 plus 1 is 10. 8 plus 2 ay 10 ulit yan. 7 plus 3, 10 ulit yan. And then we have 6 plus 4 ay 10 ulit yan. And then last na lang ay 5 plus 5. So the total answer will be 45. So total, meron tayong 45 handshakes na magagawa dito sa problem number 1. So yan ang first solution natin. Another solution, pwede rin natin gamitin, bilangin natin isa-isa simula kay letter A. Okay, so burahin na natin. Another solution, kung meron tayong 10 people, A, B, C, D, E, and then we have F, G, H, I, J. So 10 na ba ito? Okay, 10 na yan. Pag binilang natin isa-isa, si letter A, ilang handshakes meron si letter A? Meron siyang 9. 9 handshakes kasi ipagpa-partner natin lahat siya kay si letter A, ipe-pair natin lahat hanggang kay J. Bukod sa sarili niya, kaya 9 lang to. Ibig sabihin, si letter A, ang number of handshakes ni letter A, kung meron tayong 10 people, mangyayari 10 minus 1. Magiging 9. 9 yung handshakes ni letter A. Si letter B, ilang handshakes meron si letter B? Meron din siyang 9. Si letter C, meron din siyang 9 handshakes. Si letter D, meron ding 9. So, ibig sabihin, lahat ng tao, merong tigna 9 handshakes. 9 handshakes lahat yan. So, ibig sabihin, ang total handshakes ay 10 times 9. Pero, bawal maulit. Si letter A, yung AB, tsaka yung BA, same lang. Yung AC, tsaka CA, same lang. Halimbawa, yung HI, tsaka IH, same lang yun. Pag minultiply natin itong 10 times 9 equals 90, ang mangyayari dyan, naulit yung AB at BA. So para hindi maulit yung dalawang tao na nag-handshake, i-divide lang natin ito sa 2. So 90 divided by 2, the answer is 45. O diba, same answer dun sa ating naunang solution. So ngayon, yan na ang formula para sa number of handshakes. Ayan, so nag-derive na natin ang formula para sa number of handshakes. Ang formula natin, kung ilan yung people, 10 people ay n, yung 9 ay n minus 1, i-divide natin sa 2. Ito na ang formula para sa number of handshakes kapag exactly once. So kung ilan yung people, i-multiply lang natin, minus 1 lang, divided by 2. Okay? So yan ang formula natin kapag solve ng number of handshakes kapag exactly once. Okay, so yung last step natin, no, reflect. So ito na yon, i-check lang natin yan. Pag inisa-isa natin, ang masosolve natin ay 45 pag inisa-isa natin. Gamit yung iba't ibang way ng pagsosolve. So next tayo, number 2. Number 2, a farmer has bought chickens, 2 legs and rabbits 4 legs in a pen. If he counts a total of 20 heads and 56 legs, how many rabbits does he have? So sa problem na ito,
i-analyze natin mabuti ano yung hinahanap. How many rabbits does he have? Number of rabbits yung hinahanap natin dito. Tapos may given na chickens tsaka rabbits. Consider natin na normal lahat ng chickens and rabbits. Ang chickens ay may 2 legs, ang rabbits ay may 4 legs. Tapos he counts a total of 20 heads and 56 legs. How many rabbits does he have? So anong magiging plan natin dito? Pwede itong right hand equation, pero baka pag hindi sanay sa algebra, baka mahirapan dito. Pwede tayong guess at a solution and then check your result. Pwedeng trial and error ang gamitin dito. Okay? So paano yung trial and error? Trial and error, pwedeng i-add natin, meron tayong 20 heads. Ibig sabihin, yung number of rabbits, i-let natin pag algebra ang ginamit natin. Let's see for the number of chickens, letter C, and then R, let R be the number of rabbits. So, ibig sabihin, pag nag-trial and error tayo, chicken plus rabbit equal siya sa number of heads, 20. Kapag number of legs naman, i-multiply natin yung number of legs. Ang chicken may 2 legs. So, 2C plus ilan ang legs ng rabbits? 4 legs. So, 4R equals dapat dito sa total na 56 legs. Okay? 56 legs. Kapag algebra, ito yung gagamitin natin, pero pwede tayong mag-trial and error. Trial and error, ibig sabihin, hinahanap natin number of rabbits. Number of rabbits, isip lang tayo dito. Piliin natin yung pinakamadali, gawin nating parehas. Kapag ang chicken ay 10, ang rabbit magiging 10. 10 plus 10 equals 20. So, trial and error lang tayo. So, i-try natin dito. Kapag 10, magiging 2 times 10 plus 4, ang rabbit ay 10, equal ba siya sa 56? Try natin 2 times 10 ay 20, plus 4 times 10, 40, equal 60. So mali yung 10 kasi ang kinalabasan 60, dapat 56 lang. So ibig sabihin, try nating mas maunti para umunti ito, untian natin. So try naman natin, sige mga 6 lang ito. Try natin 6. Tapos kung 6 si rabbit, si chicken ay magiging 14. Okay, so magiging 14. So try natin, 14 plus 6 equal pa rin yan sa 20. Okay, so try natin, ayan, 2 times 14. Ito tayo 2C plus 4R equals 56. 2 times 14 plus 4, 4 times the rabbit, 4 times 6. So 2 times 14, 28 plus 4 times 6, 24. So equal na ito sa 28 plus 24, magiging equal sa 52. Sobra naman, no? Kulang naman, 56 dapat. 56 ay naging 52. So ibig sabihin, mali din ito. So kung mali siya, ibig sabihin nasa pagitan nila. Ang pwede na lang maging tamang sagot dito using trial and error, 7, 8, 9. Nasa pagitan ng 6 and 10. Kasi yung 52 and 60 nasa pagitan siya ng yung 56 nasa pagitan ng 60 and 52. So malamang siguro 8 ito. O try natin yung 8. Kapag 8 na rabbits, o try natin kapag yung rabbits ay 8, si chicken magiging 12. So therefore, post ko lang muna saglit at merong ayan, may dumating lang na parcel kaya pinost ko muna. Okay, balik na tayo. So try natin dito 8 kung mag-eksakto na to. So substitute natin dito sa 2C. Ang 2 natin, ang C natin ay 12. So 2 times 12 plus ang rabbits natin 4 times 8. O try natin kung mag-eksakto. 2 times 12, 24 plus 4 times 8 will be 32. Ayun, eksakto na. 24 plus 32 equals na siya sa 56. So therefore, ang tamang sagot, how many rabbits does he have? The answer will be R equals 8. Okay? So the number of rabbits is equal to 8. So ngayon, i-check natin, no? So ayan, sakto na pala to kasi trial and error ang ginamit natin, no? So yung 8, 12 and 8, pag sinubstitute dito, 12 and 8 equals sa 20. Kapag sinubstitute din sa number of legs nila, equals sa 56. So ngayon, another solution lang, gamitin naman natin yung algebra. Pag in-algebra natin ito, okay, so algebra, ito naman yung another solution para makasigurado tayo. Rabbits ang hinahanap natin. I-solve natin ito using algebra.
Ganito lang ito, rabbits ang hinahanap, kailangan nating i-cancel si letter C. So mag-elimination tayo. Para ma-eliminate ito i-rewrite ko lang ito dito sa kabilang side na ito. I-rewrite natin 2C plus 4R equals 56. Ang hinahanap natin, rabbits. Kaya tanggalin natin itong C. Paano matanggal si letter C? I-multiply natin by elimination ito. I-multiply natin both sides ng equation number 1 sa negative 2. Multiply lahat sa negative 2 para maging ano siya, negative 2C. Pag minultiply negative 2 times C, tapat natin dito negative 2C. Negative 2 times R, negative 2R, equals negative 2 times 20, we have negative 40. O di ba? Pag sinubtract natin yan or inadd natin, magiging na siyang cancel na itong 2C minus 2C, 0. And then 4R minus 2R, we have 2R is equal to 56 minus 40, we have 16. So last step, pag dinivide natin both sides by 2, masosolve na natin ang number of rabbits, 16 divided by 2 is 8. So using algebra, same ang kinalabasan, ang number of rabbits ay 8. Using trial and error naman, ayan, so nasolve din natin, number of rabbits ay 8 pa rin using trial and error. Ay, so sure na tayo na yan ang tamang sagot kasi dalawang method na yung ginamit natin, same answer, rabbits ay 8. So another problem, consider the map shown below. Ito yung map natin. Joseph wishes to walk along the streets from point A to point B. Si Joseph pupunta dito. Nasa point A siya, pupunta siya sa point B. How many direct routes? No backtracking. O bawal bumalik Can Joseph take? Halimbawa, nandito si Joseph, papunta siya dito. Yun, pwede itong way na ito. Bawal yung bumalik. Yung bumalik, halimbawa, pupunta siya dito, tapos bumalik pa pataas. So bawal yun. Siyempre, pag pupunta ka sa letter B, rekta lang dapat. Ayaw mo nang lalong palayo ka pa ng pabalik-balik. Okay, so paano sagutan yung ganitong type ng problem? Kapag hindi nyo alam yung formula dito, pwede tayong magsimula sa anong gawin nating technique dito? Pwedeng make a table or chart, draw a diagram. Yan, try to solve a similar but simpler problem. O pwede tayong magsimula dito sa maunti lang muna. So ito, i-drawing ko siya ng grid lang. Ayan. So eksakto siya dito, no? 3 by 4. So parang dito magsisimula, letter A, papunta dito sa letter B. Dito magsisimula sa point A, papuntang point B. Gaano karaming way para makapunta siya sa B. So ganito ang gagawin natin dito. Magsimula tayo kapag isang square lang, isang block lang, ilang way para makapunta si A papunta sa B. Ilang way yan? Di ba ang number of way niyan ay 2? Isa papunta dito at isa papunta dito sa kabilang side. So meron tayong 2 way. Kapag letter A lang papunta dito sa point na ito, pag isang block lang, meron niyang 2 way. Okay? So paano naman natin masasolve yung etong 2 dito? Paano natin nasolve yan? Ganito yan. Ilang way para makapunta dito sa kanto na to, merong 1 way. Siyempre, isa lang. Simula dito sa point A papunta sa kanto na to, 1. And then dito sa corner na ito, ilang way para makapunta dyan? Meron lang ding 1. So 1, 1. Tapos itong 2 dito, kaya nakuha itong 2, ay pinag-add natin ito. 1 plus 1. So merong 2 ways papunta dito sa corner na ito. Sa point na yan. Dito yan sa intersection na ito. Paano naging 2 ways yan? Ito yung una. 1 way and then second way. Okay? So ayan. So yun yung number of way papunta dito. Ngayon, bilangin naman natin papunta dito sa corner na ito. Ito naman. Ilang way para pumunta dyan? So ito yung number of ways papunta dyan. Ito yung una. 1 way. 1. Ito yung pangalawa. 2. And then may ito pa yung pangatlo. May pangatlo pa dito. 3. Yun. So 3 ways. Paano natin ilalagay yun dito? Ang ibig sabihin lang yan, ilang way papunta dito sa point na ito. Galing dito sa A, ilang way papunta dito ay meron lang 1 way. 1 way, yung isang diretso lang. Isang diretso papunta doon, 1 way. Ngayon, ilang way naman papunta dito, magiging total, binilang na natin 3. Paano natin mapapakita yung 3 gamit yung mga numbers dito? Ito lang yan. Tingnan natin yung diagonal. Kung ito ay dito may 1 way, dito naman sa kabila may 2 way. Parang ganito lang yan, may diagonal. I-add natin ito, 1 plus 2 kaya magiging 3. Okay? So therefore, 3 ways, papunta dito sa corner na ito, dito sa kanto na ito, meron 3. May 3 ways papunta dyan pag binilang na natin isa-isa.
Ngayon, itry natin papunta dito. Dito naman sa corner na ito, sa point na ito. Ilang way para pumunta dyan? So, pagsasamahin lang natin yan, ilang way para pumunta dito sa point na ito. Siyempre, simula dito sa A, dire-diretso ka lang dyan. Ilang way ba yan? Isang diretso lang yan. Eh, di 1 lang yan. Ngayon, ilang way papunta dito, gamitin natin yung same concept, yung diagonal nito. I-add natin ito. 3 plus 1 or 1 plus 3. Merong 4 ways para makapunta dito sa corner na ito, sa intersection na ito, merong 4 ways. O, bilangin natin yung 4 ways na yan. Ito yung isa. 1, diretso. Ito yung pangalawa, diretso. Pangalawa, dalawa na. Ito yung pangatlo. Ito yung pangatlo. Ayun, pangatlo. Lumiko doon. Ito yung pang-apat. Pumunta dito. Lumiko dito. Ayun. So, 4. Sa pagbinilang natin, isa-isa. Tapos may shortcut lang pala. Ang shortcut lang pala, bibilangin lang natin yung corner na ito. Ayan, yung diagonal. Makukuha na natin yung number of ways papunta dito. So pwede nating bilangin yan. Pag sinunod natin yung pattern, makakarating tayo hanggang dito sa point B. Ibig sabihin, bibilangin lang natin yung ilang ways makapunta dito at ilang ways makapunta dito sa point na ito. Kunin natin yung, i-add natin yan. Okay, so isa-isahin natin hanggang makarating tayo dito. Dito sa point na ito, ilang way para makarating si Joseph dito sa kanto na to? Siyempre, isang diretso lang yan. Merong 1 dito. Tapos, meron na tayong 4 dito. 1 plus 4, may 5 ways papunta dito. Okay? And then, idiretso natin, ilang ways para makapunta dito pag pababa? May 1 din dito dahil isang way lang yan pababa. Para makapunta sa corner na ito, i-add natin to 1 plus 2. Ito ay magiging 3. And then, dito sa point na ito, 3 plus 3, magiging 6. Sa point na ito, i-add lang natin itong diagonal. 4 plus 6 magiging 10 ways dito. Dito naman, 5 and 10. So ang ilang ways papunta dito sa point na ito, 5 plus 10, we have 15. So ngayon, kailangan natin yung number of ways dito sa point na to. So idiretso natin dito sa pinaka-corner dahil simula dito sa taas, pababa, may 1 way lang yan. I-add natin itong diagonal, 3 plus 1. So ito ay 4 dito, 4 na dito. 4 plus 6, so meron tayo ditong 10. And then 10 plus 10, magkakaroon tayo ng 20. So ang total, how many direct routes, no backtracking can Joseph take? 15 plus 20. The number of ways ay 35. So ganun ang pagsasolve ng ganitong type ng problem. Kailangan nyo lang kuhanin yung nasa point niya sa taas tsaka point niya dito sa left. Tapos i-add yon pa diagonal. So ganyan ang technique sa ganitong mga type ng problem. Okay? So, 35 ang total. Okay, so next. Para ma-check ito, pwede nyong bilangin isa-isa na para mapatunayan nyo na 35 lang, pero masyadong matrabaho yon. Para makuha yun. Kasi ang dami, 35 yung number of direct routes papunta sa point A, papuntang point B. Okay, so next. Number 4. Okay, so frog problem naman ito. A frog is at the bottom of a 17-foot well. Each time the frog leaps, it moves up 3 feet. If the frog has not reached the top of the well, then the frog slides back 1 foot before it is ready to make another leap. How many leaps will the frog need to escape the well? So para isolve ito, kailangan natin ng diagram. I-draw natin yung diagram, tapos isa-isahin lang natin. Draw the diagram, napaka-importante dito sa problem na ito. I-draw natin yung diagram kasi a frog is at the bottom of a 17-foot well. O, drawing tayo na may 17-foot well, ano? 17-foot well, nalaglag daw yung frog dito. 17 feet, no? So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. O, hanggang dito, pagpalagay natin, 17. Nandito yung frog sa bottom. Nasa bottom yung frog. Okay, so burahin natin ito. Ayan, 17 foot, no? 17 foot well. So, paano natin i-analyze yung problem dito? Sabi, each time the frog leaps, it moves up 3 feet. Ayan, so first leap, ito siya. Dito sa bottom, 1, 2, 3. Di makakaakyat siya ng 3. Makakaakyat siya ng 3 feet. Kaso, it moves up 3 feet. If the frog has not reached the top of the well, hanggat wala pa dito yung frog, wala pa siya dito sa top, then
frog slides back 1 foot before it is ready to make another leap. Okay. So nag-i-slide back siya. Naka-slide back siya, mapapapunta siya dito sa 2. Okay? Papapunta siya sa 2. So pag pwede pala tayong gumawa ng table dito. So pwedeng table ang gawin natin, no? Lagay natin first leap, napapunta siya sa 3. Kaso, bumaba ulit siya. Bumaba ulit siya, magiging 2. Sa first leap niya, nandito siya sa 2. Nasa second siya kasi bumaba siya. So sa second leap niya, try natin na kailangan makarating tayo sa 17. Sa second leap niya, nasa 2 tayo, tapos mag-add tayo ng 3. Add 3 dito, 2 plus 3, so magiging itong 5. Kaso bababa ulit siya ng slides back 1 foot. E di 5 papuntang 4. Okay? So 5 papuntang 4. So nasa 4 siya. So sa third niya, magiging siyang 4 plus 3 ulit tayo, plus 3, 7, minus 1, magiging 6. Ayan, so in short, ano lang tayo, plus lang tayo ng plus ng parang tulang. Tulang ng 2. Kailangan, i-compute natin hanggang makarating siya dito sa, nandito. Hanggang makarating siya sa 14. Kasi pag nakarating na siya sa 14, isang leap na lang ito. Hindi na siya pag nakarating na siya sa 14, magi-slide back, hindi na siya magi-slide back kasi nasa top na siya. Nasa top na siya ng wall. Ngayon, ilang days or ilang leaps para makarating siya sa 14. Using the same pattern, para makarating siya sa 14, kada isang leap, 2 ang katumbas. So, ibig sabihin, para makarating siya sa 14, edi magigilang yung number of leaps times 2. So, yung number of leaps niya times 2 magiging equals 14. Para makarating siya sa 14, so ibig sabihin, naka 7 leaps dapat siya para makarating siya sa 14. Okay? Ngayon, ang tanong, how many leaps will the frog need to escape the well? Eh di, yung 7 leaps, nasa 14 pa lang siya. So ibig sabihin, ang tamang sagot dito ay 8. How many leaps will the frog? O, tanggalin natin yung TH. How many leaps? Eh di, 8 leaps ang magiging sagot dito, 8 leaps. Para makarating siya sa top. So yun ay shortcut natin, pero pag inisa-isa natin, pakita natin na pag inisa-isa, 4th, 5th, 6th, 7th, and 8th. Para mapatunayan natin na nasa top na siya. Ito magiging 6 plus 7 lang tayo dito, or 6 plus 3, magiging 9, and then minus 1, 8. So dito naman, parang odd numbers lang yung kakalabasan sa taas, no? 11, tapos minus 1, 10, and then plus 2 ito, magiging 13, minus 1, we have 12, and then 12 plus 3, so magiging itong 15, minus 1, 14. Ayan, eksakto na, 14 plus 3 sa paglip niya, nasa 17 na siya. Hindi na to magi-slide back sa 16 kasi nasa top na siya. Ito na yung 17 di ba? 17 feet, nasa taas na siya, hindi na magi-slide back si frog. So, ibig sabihin, ang total lang natin ay 8. 8 leaps ang total para maka-escape yung frog. Okay? So, next, another example. Number 5. A room measures 12 feet by 15 feet. How many 3 foot by 3 foot squares of carpet are needed to cover the floor of this room? So, dito kailangan lang nating mag-draw ng diagram dito. 12 feet by 15 feet. Ang tinatanong, how many 3 foot by 3 foot squares of carpet are needed to cover the floor of this room? So ito yung mga problem na ganito, hindi kailangan ng algebra agad, no? So yung mga problem na sinosolve natin dito sa Polya's 4 strategy, mga hindi kailangan ng direct algebra agad. So minsan kailangan i-drawing lang. 12 feet by 3 feet, di i-drawing lang natin. 12 feet by 3 feet yung room. Pagpalagay natin, ayan, 12 feet by 3 feet. Pagpalagay natin, eksakto yung drawing ko. Ito yung 15 feet, tapos ito naman yung 12 feet. Ang tanong, how many 3 foot by 3 foot squares of carpet are needed to cover the floor of this room? So, bibilangin lang natin ito. 15, no? 15 by 12, divisible parehas sa 3. Kaya pwede nating i-divide by 3. Makakakuha tayo dito pag dinivide sa 3 itong 12, hatiin lang natin sa, ayan, 4 na 3 feet. Ito naman sa taas, magiging 5 ito.
1, 2, 3. Pagpalagay natin na pare-parehas yan. So ilang 3 feet by 3 by 3 foot by 3 foot squares yan? Bilangin lang natin. So yan, ito yung 3 foot by 3 foot ito. Kasi ito ay 3, 3, 3, 3, 3, total of 15. So limang 3. Ito naman 3, 3, 3, 3, total of 12. O di ba? By drawing lang, nag-draw lang tayo ng diagram, masasolve na natin. Bilangin lang natin kung ilang squares yan. 3 by 3 lahat ito. Okay, so 3 by 3 na lahat ang mabubuo natin dito. Pagpalagay natin na tama yung drawing natin, ayan, square. Pagpalagay na natin na perfect yung square natin. So ito ang number of squares natin, bilangin lang natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Meron tayong 20 na 3 foot by 3 foot na square. Or pwede bilangin nyo lang. So dito sa taas makakita tayo ng 5 and then dito naman pababa merong 4. 5 times 4 equals 20 na 3 foot by 3 foot square. Okay? Another solution din dito, pwede natin kunin yung area. Area nung malaki. So area nung rectangle na malaki, 12 times 15. Area naman, area nitong square, 3 foot by 3 foot, edi 3 times 3, 9. So tapos, i-divide lang natin ito. Area ng bigger ito, area ng smaller. So pag dinivide natin ito, 12 times 15 divided by 9. Yan na yung number of squares using ito ng formula, no? Ng geometry. Pag dinivide natin ito, 12 divided by 9, magiging 3, ito magiging 4. 15 divided by 3, magiging 5. Wala na yung 3 dito. Same answer, 4 times 5 equals 20. So same answer tayo. Dinrawing natin or gumamit tayo ng formula ng area. Area ng rectangle, length times width. Ito yung area ng bigger rectangle. Ito naman yung area ng tiles or carpet. Area ng square carpet, i-divide lang natin. Okay? So same answer, 20. So that's all. Thank you for watching. I hope may natutunan kayo dito sa 5 problems na diniscuss ko tungkol sa Polya's 4-step strategy in solving word problems. So good luck sa lahat na nagte-take ng mathematics in the modern world. Bye-bye!